Hindi naman talaga bukas ang third eye ko. Yun ang lagi kong sinasabi sa aking sarili. Pero may mga gabi na tila may manipis na tabing na nahahawi at kung may anong sumisilip mula sa kabila. Ilang taon nang nakalipas, isang Pebrero sa bayan ng Gimbal, Iloilo, nang maranasan kong hindi ko pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. Taon-taon, kahit hindi naman kami mga Chinese, nakikiisa kami sa selebrasyon dahil ang may-ari ng kumpanyang pinapasukan namin ay may dugong Chino. Kami-kami rin na nag-aambagan kahit malaki yung kumpanya dahil gusto lang talaga namin magbihis, maglaro at magkaroon ng granding salo-salo. Ang venue ay isang events place sa gilid ng palayan sa Miagao, Iloilo, malapit sa isang luma at halos abandonadong ospital sa kanto ng barangay. Bago ang programa, tumambay muna kami sa inuupahang apartment ni Ami sa isang tahimik na bahagi ng Oton, Iloilo. Kasama ko sila Lily, Calix at Yuri. Isang bote lang ng beer ang ininom ko. Hindi pa nga naubos. Sila Lily at Yuri naman ay hindi naman umiinom. Kaya malinaw sa akin ang bawat detalye ng gabing iyon. Bandang 9:00, sumakay na kami sa kotse ni Calix. Taga San Jose Antique siya, kaya hindi niya kabisadong daan papuntang Miagao. Ako yung nagmamagaling na taga-turo. Diretso ka lang, tapos may malaking kakasya sa kanan. Liliko ka dun. Kapag nakita mo yung lumang ospital, malapit na tayo. Sabi ko, sabay mahinang tawa. Habang binabaybay namin ang padilim na kalsada, napansin ko kakaibang katahimikan. Walang masyadong bahay. Puro palayan at matatayog na kawayan ang nasa gilid. Ang ilaw lang ng sasakyan ang gumuguhit sa kadiliman. Nang bigla, parang may lumamon sa liwanag. Sa isang iglap, nagdilim ang paligid. Hindi simpleng pagpatay ng ilaw. Parang may itim na usok na bumabalot sa buong mundo. Hindi ko na makita ang ospital, ang mga puno, ni ang arko ng barangay. Pati ilaw ng dashboard ay kumurap at halos mamatay. Nasaan tayo? Mahinang tanong ni Yuri mula sa likod. Huminto si Calix. Nanginginig ang mga kamay niya sa manibela. Hindi ito yung daan. Parang wala na tayong dinaanan. Tumingin ako sa labas. Sa pagitan ng mga kawayan, may mga hugis na hindi ko may paliwanag. Mga aninong hindi gumagalaw kasabay ng hangin. May mga taong nakatayo doon. Marami sila. Nakamasid. Nanlamig ang aking batok. Pakiramdam ko, may malamig na hininga sa aking tenga. Pabulong ako nagsalita kahit hindi ko alam kung kanino. Kung sino man kayo, huwag niyo kaming iligaw. May pupuntahan kami. Ipakita niyo sa amin yung daan. Ilang segundo ang lumipas na tila isang oras. Pagkatapos, biglang lumiwanag ang headlights. Parang may nagbukas ng kurtina sa entablado. Sa isang iglap, nasa tapat na kami ng lumang ospital sa Miagao. Ang gusaling kanina ay tila naglaho. Sa kabila ng kalsada, kumikislap ang venue. Puno ng mga pulang parol at ilaw. Hindi kami umusad. Walang tunog ang makina. Pero nando na kami. Pagbaba namin, parang normal lang naman ang lahat. Masiglang tugtog mula sa loob. Tawanan, hiyawan, para bang walang nangyaring kakaiba. Hindi ako mapakali. Lumapit ako sa gwardya. Isang payat na lalaki na tila sanay na sa ganitong tanong. Kuya, sabi ko na pilit pinapatatag ang aking boses. Kanina po pagdaan po namin dito, biglang nawala yung ilaw. Hindi namin makita yung venue. Parang naglaho. Ngumiti siya.
Isang ngiti na hindi nakakaaliw. Oo sir, sagot niya. Marami talagang naliligaw dyan sa may kawayanan. Itinuro niya ang likuran ng venue, kung saan makapalang kumpol ng kawayan na halos abot langit ang taas. May dati kasing daan dyan papuntang lumang bahagi ng ospital. Noon pa man, may mga nagsasabing may mga hindi raw nakakauwi. Hindi nakakauwi? Ulit na tanong ni Lily na ngayon ay nasa likod ko na pala. Tumango ang gwardya. May mga nakikita raw silang ilaw. Susundan nila. Akala nila venue o bahay. Pero paglapit nila, wala na silang babalikan. Napatitik ako sa kawayanan. Sa pagitan ng mga dahon, tila may gumalaw. Isang maputlang hugis. Parang may mga matang kumikislap sa kadiliman. Pero, nakarating naman po kami. Sabi ko, pilit hinahanap ang katwiran. Muling gumiti ang gwardya. Mas mabagal, mas malamig. Oo sir, nakabalik nga kayo. Bigla ko naalala. Hindi nga pala gumalaw ang kotse. Wala kaming nilikuan. Wala kaming tinahak. Kung hindi kami ang nagpunta rito, sino nagdala sa amin? Sa sandaling yun, sabay-sabay naming narinig ang mahinang kaluskos mula sa kawayanan. Hindi yung tunog ng hangin. Parang yabag. Marami. Papalapit. Ang mga ilaw ng venue ay biglang kumurap. Isa, dalawa, tatlo. Sa bawat pagkurap, tila mas may lumalapit sa aming likuran. At nang tuluyang tumigil ang ilaw sa pagkislap, napansin kong may isang anino na wala kanina. Nakatayo sa mismong kinatatayuan namin, ilang segundo lang ang nakalipas. Eksaktong hugis ng 4 na tao. Tila naghihintay. Dun ko naunawaan, hindi kami naligaw. May nagpalit lang ng lugar sa amin. At kung sakaling hindi kami nakabalik sa liwanag ng gabing yun, marahil kami nang nakatayo ngayon sa pagitan ng mga kawayan. Tahimik, nag-aabang ng susunod na sasakyang dadaan sa madilim na kalsada ng Miagao. Hanggang ngayon, malinaw pa rin sa aking alaala ang bawat detalye nito. Nangyari ito noong 2016. Night chief ako sa isang opisina sa Balayan, Batangas. Mahigit 1 taong gulang pa lamang ang anak kong si Ricky noon. Si Mama ang nag-aalaga sa kanya habang nasa trabaho ako. Kasama rin namin sa inuupahang bahay ng partner ko ang nakababatang kapatid niya na si Kikolet. Ang bahay namin ay isang lumang paupahan sa isang tahimik na barangay sa Calatagan, Batangas. Pagpasok mo ng pinto, may malaking salaming kagad sa kaliwang dingding. Katabi nito ang hagdang paakyat sa ikalawang palapag. Sa unahan ay maliit na sala at kasunod ang kusina. Kapag nasa kusina ka, kita mo sa refleksyon ng salamin ang buong hagdan, kahit hindi ka direktang tumingin. Bandang 8:00 ng umaga, kadarating ko lang mula sa trabaho. Pagod, puyat, at mabigat ang mga mata. Si Mama ay nakaupo sa sofa habang pinapanood si Ricky na nasa walker at paikot-ikot sa sala. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang ugo ng bentilador at ang mahinang tilaok ng mga manok mula sa kapitbahay. Habang nagluluto ako ng almusal, bigla akong narinig ang marahang pagbukas ng screen door. Ang tunog ng spring na kumalas at muling bumalik. Napalingon ako sa pintuan. Sa salamin ko siya unang nakita. Isang maitim na hugis. Hindi simpleng anino na dulot ng sikat ng araw. Buo ang anyo. May ulo, balikat, at braso. Itim na itim. Parang pinilis na peraso ng gabi at pinatayo sa sahig.
at nakita kong umakyat siya sa hagdan. Hindi siya naglakad. Gumapang ito. Dahan-dahan. Pabagal. Ang mga braso niya ay nakadikit sa baitang habang inihila ang katawan pa itaas. Walang tunog ang bawat galaw niya. Walang kaluskos. Walang yabag. Ngunit sa salamin, malinaw kong nakitang pag-angat ng kanyang maitim na anyo. Napapikit ako sandali. Guni-guni lang. Bulong ko. Ngunit mula sa sala, narinig kong mahinang boses ni Mama. May napansin ka bang umakyat? Dahan-dahan akong lumingon. Nakatingin siya sa salamin, hindi sa akin. Maputla ang kanyang muka. Parang may anino. Sabi niya. Hindi ako sigurado, pero parang may gumapang pataas. Nanlamig ang aking likuran. Hindi pala ako nag-iisa sa nakakita. Pinilit naming isipin na baka magnanakaw lang. Kahit nanginginig ang aking tuhod, umakyat pa rin ako upang tingnan. Habang paakyat, ramdam kong biglang paglamig ng hangin. Parang mas malamig sa itaas kaysa sa ibaba. Ang bawat hakbang ko ay umuukit ng mahinang langit-ngit sa kahoy na hagdan. Pagdating ko sa itaas, tahimik ang hallway. Nakabukas ang ilaw, ngunit tila kumukupas ang liwanag. Isang hakbang pa. 2 hakbang. At doon, sa may pintuan ng kwarto, may gumalaw sa sahig. Unti-unting bumuo ang maitim na usok hanggang naging pamilyar na hugis. Ang parehong anyong nakita ko sa salamin. Gumagapang siya, papunta sa akin. Habang papalapit, parang hinuhigop niya ang liwanag. Parang hinihigop niya ang liwanag. Lalong dumidilim ang paligid. Wala siyang mukha, pero namnam kong nakatingin siya sa akin. Isang tinging walang mata, ngunit tumatagos sa kaluluwa. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Ilang pulgada na lamang ang pagitan namin nang bigla siyang tumigil. Ang maitim niyang ulo ay tila bahagyang umangat, parang inamoy ang hangin. At saka, unti-unti siyang naglaho. Hindi parang ilaw na pinatay, kundi parang usok na hinihigop pabalik sa isang siwang na hindi ko nakikita. Naiwan ako mag-isa sa hallway. Akala ko, tapos na. Ngunit paglingin ko sa ibaba, nakita ko si Mama na nakatitig sa akin. Ngunit hindi sa aking mukha, sa aking likuran. Dahan-dahan kong naramdaman ang malamig na hangin sa aking batok. At sa sahig, sa gilid ng anino ko, may isa pang anino. Hindi gumagalaw kasabay ko. At doon ko tuluyang naunawaan na may mga anino na hindi lang refleksyon ng liwanag. May mga aninong may sariling buhay. At minsan, kapag napansin ka nila, hindi na sila basta umaalis. Hindi ako madaling maniwala sa mga kababalaghan. Hanggat hindi mismong bahay namin ang tila ginawang pugad na kung anumang hindi namin nakikita. May 2 akong pamangkin. Tawagin na lang natin yung isa, si Chikiting, 4 na taong gulang. At si Bunsoy naman ay 3. Hiwalay ng mga magulang nila, kaya paminsan-minsan lang silang umuwi sa bahay ng kanilang daddy, ang kuya kong si Marlo. Malaki ang bahay nila sa isang tahimik na bahagi ng San Miguel, Bulacan. Napapaligiran ng mga punong mangga at matataas na talahib. Sa likod ng bahay ay may malawak na bakuran na konektado sa garahe at sa isang hiwalay na lumang bahay kung saan nakatira ang mga magulang namin tuwing bumibisita sila mula Laur, Nueva Ecija. Kapag kinukuha ni Kuya Marlo ang mga bata, kasama lagi ang dati nilang yaya na si Neneng. May isa pa kaming stay na kasambahay na tawagin na lang natin na Kara.
Sa playroom natutulog ang dalawang kasambahay dahil yun lang ang bakanteng kwarto. Maluwag naman, may bintanang nakaharap sa hardin. Isang araw, nagdesisyon ng nanay ng mga bata na magdagdag pa ng yaya para mas matutukan daw ang kanyang mga anak. Dinala niya mismo sa bahay ni Kuya ang bagong yaya. Si Talene, isang tahimik at mahiyain na dalaga mula sa Gasan, Marinduque. Doon nagsimulang sunod-sunod na hindi maipaliwanag. Una, mga boses. May tatawag sa iyong pangalan. Malinaw, pamilyar ang tono. Pero paglingon mo, wala namang tao. Minsan marinig mo may kumakatok sa pintuan sa likod ng bahay. Kapag binuksan mo, puro hangin at mga dahon lang ang makikita. Isang hapon, nasa hardin ng dalawang yaya habang naglalaro sila Chikiting at Bunsoy. Malawak ang bakuran, may mga halaman at lumang plant box malapit sa pintuan ng lumang bahay ng aming mga magulang. Ako naman ay nasa loob at nanunood ng telebisyon. Paglabas ko upang silipin ng mga bata, namutla si Talene. Ate, hindi ba kanina lang ay dumaan ka sa garahe? Tanong niya. Hindi ayun pa lang ako lalabas. Pero nakita kita. Pinuksan mo pa nga yung pintuan ng kotse mo. Nakasuot ka ng bestidang bulaklakin, katulad ng suot mo ngayon. Ako lang ang nakasuot ng bestidang bulaklakin noon sa bahay. Sinuri ko ang sasakyan. Nakalak naman. Nasa bulsa ko ang susi. Walang posibleng paraan para mabuksan yun nang hindi ko nalalaman. Mula noon, naging napakabigat na ng pakiramdam sa garahe. Parang may nakatayo roon sa dilim, naghihintay na may muling dadaan. At mas lumala pa. Isang madaling araw, bandang 3:00, naka-TikTok live si Kara habang nakaupo sa playroom. Patay ang ilaw. Ang liwanag lang ay galing sa cellphone niya. Tulog ang lahat, ang mga bata at mga yaya. Bigla ro nag-uunahan ang mga comment. May bata sa likuran mo. Uy, ang cute naman ng anak mo. Nakangiti siya Kinalabutan si Kara dahil mag-isa lang siya doon nagising. Ayon sa mga nanonood, may batang lalaki raw na nasa likuran niya. Mga 4 na taong gulang, nakasuot ng puti, maputla ang balat. Dumaan ito sa likuran niya, ngumiti at kumaway sa kamera. Dahil sa sobrang takot, tumayo siya at pinuksan ang ilaw. Pinakita niya sa live na tulog ang 2 bata sa kama. Wala nang iba pang nasa kwarto. Pero sinabi niya sa amin kinabukasan, habang nagla-live daw siya, pakiramdam niya may nakapatong sa kanyang balikat. Malamig at mabigat. May isang commenter pa raw na nagsabing nagisik siya ng asin at lumabas ng kwarto. Ginawa naman niya iyon. Pagkalabas niya, tila may malamig na hangin na humaplo sa kanyang noo at nagsipagtayuan na lahat ng kanyang buhok. Kinabukasan, hinanap niyang recording ng live. Wala. Parang hindi ito nangyari. Isang araw, pumasok si Kuya Marlo sa playroom at naggalit ito kaagad. Bakit ang baho dito? Amoy tae! Amoy na amoy namin. Amoy sariwang tae ng bata na naiiwan sa diaper at hindi na itapon. Pero kalilinis lang ni Kara. Isa-isa nilang sinuri ang mga diaper ng mga bata. Malinis naman. Sinilip ang basurahan. Walang laman na marumi. Pero nananatili ang amoy. Malapot. Sumisiksik sa ilong. Parang may kung anong nabubulok sa ilalim ng sahig. Sa takot, nagsaboy sila ng asin sa buong kwarto, pati sa pintuan. Ilang segundo matapos nilang gawin niyon, biglang nawala ang amoy. Parang may suminghot at hinigop ang baho palabas ng hangin.
Doon namin napagtanto na hindi lamang ito simpleng imahinasyon. Makaraan ng halos 2 linggo, kailangan na bumalik sa San Pablo, Laguna si Talin. Makaraan ng halos 2 linggo, kailangan nang bumalik sa kanyang probinsya si Talin. Naiwan ang mga bata at si Neneng. Nagbuksikaran ng grab para ihatid siya sa terminal sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Pagdating ni Talin sa terminal, agad siyang tumawag. Nanginginig ang boses. Habang nasa biyahe raw sila, biglang binaba ng driver ang mga bintana. "Ma'am, may amoy po kasi," sabi ng driver. "Baka po napatay ang isa sa mga anak ninyo." Natigilan doon si Talin. "Wala po akong kasama. Mag-isa lang po ako." Napatahimik ang driver. Pagdating sa terminal at bago siya bumaba, tinanong muli siya ng driver. Ma'am, hindi niyo ba talaga kasama yung 2 bata? Isang babae at isang lalaki? Sumakay po silang kasunod ninyo eh. Akala ko nga po mga anak ninyo." Nanlaki ang mga mata ni Talin. "Wala po talaga." Maputla ang mukha ng driver. "Kaya ko po binaba ang bintana kanina. Amoy tae po kasi. Akala ko po may batang nadumihan." Nagkatinginan sila. Parehong alam nila na may mali. Pagkatapos noon, hindi na bumalik pa si Talin. Mga ilang linggo pang lumipas, nakaranas pa rin kami ng mga kakaibang pangyayari. Mga yabag sa hardin kahit walang tao, mahihinang halakhak ng bata sa gabi, at ang pamilyar na amoy na bigla na lang susulpot at mawawala. Pero ang pinaka nakakatakot, minsan, habang pinapanood ko sila Chikiting at Punsoy na naglalaro, napansin kong may pangatlong anino sa lupa. 2 maliit na anino. Kanila. At isa pa, mas maliit, nakatayo sa kanilang pagitan. Hindi gumagalaw kahit gumagalaw ang mga bata. At nang tawagin ko ang mga pamangkin ko upang pumasok na, sabay silang lumingon. Pero ang pangatlong anino, nanatili. At unti-unting umangat mula sa lupa. Tila may katawan na bumubuo sa likuran nila. Simula noon, hindi na kami nagpatulog na kahit sino sa playroom. Dahil malinaw na sa amin, hindi lang ang mga bata ang gustong manatili doon. Paano kami nagstay sa isang haunted place na hindi namin alam na haunted place pala dito sa India. Quick background story muna mga mi. Nakatira kami sa Dehradun, Uttarakhand. So yung state ng Uttarakhand, kilala talaga siya na malamig na lugar. Nasa bandang north kami. And yung lugar na Dehradun, para siyang retirement place ng mga army, soldiers, ganyan. Tapos yung state na Uttarakhand, meron siyang sikat na parang tourist place which is called Mussoorie. Tapos 2 hours away lang kami doon. So pumunta kami doon sa Mussoorie kasi noong araw na yon parang may weather forecast na mag-i-snow daw. First time namin makakita ng snow tapos mga 2-hour drive lang naman. So pumunta kami kaagad, hindi kami nag-research or whatever kasi nga parang dito na kami nakatira sa Dehradun parang 3 years na kami dito. So parang yung pagpunta namin doon para lang kaming pupunta ng Makati, ganun yung feeling. And dahil tourist spot siya, kilala siya talaga ng mga tao na puntahan talaga siya ng mga tao para siyang Baguio kumbaga kung ikukumpara ko. So obviously nasa mataas siya na lugar kasi nga syempre mag-i-snow malamig doon kumbaga. So without preparation ganyan, tara punta tayo, and yung inisip lang namin doon is makakita and maka-experience ng snow, yun lang talaga. So nakarating na kami ng Mussoorie pero yung pupuntahan kasi namin is Landor. So ito yung Mussoorie, mataas na lugar na siya pero yung Landor mas mataas pa siya, parang tuktok na siya. Tapos para makarating kami sa Landor, kailangan namin umakyat pa ganun. Kaso napaliko kaming pa ganun. So nagkamali kami. So pagliko namin ganun,
ano siya may mga homestays din dun sa lugar na yun. Kaya lang sobrang tahimik. Kaya hindi namin alam kung nasaan na kami. Tinatawagan namin yung hotel. Pero hindi rin namin masabi kung nasaan lugar na kami. So ang ginawa ko, bumaba ako ng sasakyan. Sobrang lakas ng snowfall na noon by that time. Parang nagbe-blizzard. Ilalagay ko yung clip dito. Bumaba ako para makita ko yung pangalan ng mga parang homestays na nandun para masend namin dun sa hotel personnel para may magsundo sa amin. So habang naglalakad ako, alam nyo kasi yung winter kasi lalo na may snow, it gives that gloomy vibes. Para siyang, parang eerie, parang sobrang gloomy. Basta ganun yung maganda siya, maganda yung snow tignan sa pictures, pero pag nandun ka, parang medyo depressing, ganun. Tapos, dun sa street na yun, tahimik siya, walang mga tao. So, nung habang naglalakad ako, hindi pa ako nakasuot ng aking jacket na pang snow talaga. So, ang suot ko lang na nun, parang sweater. Malamig, sobrang lamig. Tapos, parang may eerie vibes na. So, nung habang naglalakad ako, after a few minutes, bumalik na rin ako kasi natatakot ako. So, from that point, meron na akong parang, teka, parang may kakaiba akong feeling, ganun. Parang may nakatingin sa'yo habang naglalakad ka kahit walang tao. Pero I brushed that off kasi parang, ano ba yun? Bakit naman ako mag-iisip ng ganun, di ba? So, bumalik na ako sa sasakyan, and then, dun sa paakyat na road na kailangan naming puntahan, hindi na makaakyat yung mga sasakyan kasi nag-yellow yung daan. Yellow yung daan tapos matarik siya. So we decided na instead na iakyat yung sasakyan, ipapark na lang namin siya malapit doon. Tapos naglakad na lang kami. So akala din namin na hindi naman kami aakyat dun sa pinakatuktok ng landro. Parang bandang gitna lang kasi sabi dun sa map, 1.7 kilometers lang yung lalakarin namin. Pero malayo at saka matarik yung daan, so napaka-hirap niyang lakarin lalo na kung hindi ka nakapang snow or winter boots. Tapos habang naglalakad kami mga siya, ang dami kong napansin na may mga abandoned stalls, abandoned hotels, medyo dark yung vibes niya. So, hindi ko siya pinansin masyado kasi ang gusto lang namin mangyari that time is makarating ng hotel dahil nga medyo pagod na talaga kami, ang sakit na ng mga paa namin kasi sobrang lamig. Tapos nung dumating kami sa hotel, magsi 6 PM na yun pero medyo may liwanag pa. Yung hotel na pinagstayan namin, dark yung interior niya, tapos yung ilaw niya, parang mga dilaw, ganitong ilaw. So imagine the vibes, medyo madilim talaga yung vibes niya. Pero sabi ko, parang artsy kasi yung theme ng hotel, so baka ganun talaga, yung gusto nilang motif, ganun. So pagka-check-in namin, nag-blackout. Ilang beses nag-blackout. Nung nasa room kami, okay lang kasi normal lang naman mag-blackout, diba? Hindi mo naman pag-iisipan ng kung ano. So after mag-blackout, syempre nagka-ilaw, pero madilim pa rin talaga yung dating ng room. Ilalagay ko na lang yung video dito. And may second floor kasi yung room. So pag akyat ko dun sa second floor, merong viewing deck dun. Dun ko nakita yung Christmas Village na pinakita ko sa isang reel dito. Sobrang ganda nun. Tapos sobrang ganda ng field. Sabi ko nga, sana dun na lang kami nagstay kasi mas makakapaglaro ng snow sana si baby girl. Hindi ko pala na-mention, wala kaming dalang luggage. Iniwan din namin sa sasakyan kasi sabi naman ng hotel, papapick up na lang nila. Kasi meron silang sasakyan ganyan na makakaano sa snow. Pero hindi yun nangyari. Ibang story time naman yun. But anyway. So imagine, galing kami sa paglalakad. Tapos basa kami ng snow. Kasi marami yung snow ay para lang siyang ulan. Okay? Ulan na, naging yellow. So, may imagine nyo na, nabasa kami, basically. Wala kaming luggage, pagod kami. Nagpa-blackout pa dun sa hotel. So, ang ginawa na lang namin pagdating namin, syempre nag-freshen up, nagpatuyo kami, tapos kumain, and then ready na kami matulog. So, nag-decide kami manood ng movie. Tapos, mga 10 PM na yon si baby girl, habang nanonood kami ng movie, parang nakatulog siya. Narinig ko na siya humilikin. Tapos, edi ako nanood lang, tinapos ko yung movie. And then si Habi, mga 11 PM siguro, nag-decide na rin siya na matutulog na. Kasi syempre, sobrang pagod kami. Sobrang pagod. So, makakatulog ka talaga. Pero ako, that time, hindi ako makatulog for some reason. Talagang, kahit na pinipikit ko yung mata ko, magigising at magigising pa rin ako. So, I'm assuming na nakatulog ako past 12 na. So, ako yung pinaka-last na nagstay ng gising sa amin. And then, katabi ko si Milky kasi yung kanyang kama, naiwan din sa sasakyan.
sasakyan. Kaya katabi ko na lang siya. And finally, after a lot of attempts na matulog, nakatulog na rin ako. Pero, in the middle of the night, nagising ako. So, nagising ako kasi parang meron nagsasalita malapit sa akin. Kinabutan ako. Nagising ako na may nagsasalita na malapit sa akin. So, sabi ko, ano yun? Eh, di nagising akong ganun. Pero yung salita niya kasi is foreign language. So, parang pinakaramdaman ko yung room kung meron pa bang mga gising, ganyan. Kaso wala nang gising na bata. Bata kasi yung narinig ko. Wala nang gising na bata. Tapos pag-check ko ng relo, it was around 3 a.m. So, sabi ko, ano yun? Tapos si Milky pa, parang medyo nag-growl siya ng konti. May kumakahol siya ng konti. Buti na lang nga kasama ko si Milky, parang at least may gising ako na may sunod ng sunod sa akin. So again, hindi ko na lang pinansin yun kasi tinatry kong habulin yung tulog ko. Okay, dahil pagod na ako nun. So the next day, ganyan, nag-check out kami ng maaga kasi may pupuntahan kami mga church. Doon namin nalaman na yung Landor pala, maraming mga church. Kasi parang British-based siya ng mga officers before na mga Briton kasi 'di ba? Ano nga, nasakop nga ang India ng mga Brits. So, Landor pala yung favorite nilang place. And then habang naglalakad kami papunta doon sa St. Paul Church, doon ko napansin na parehas talaga siya ng Baguio. May Baguio vibes talaga siya pero sobrang parang iba yung quietness, iba yung eerie feeling. So pagdating namin sa church, bumaba na kami. And then pagbaba namin, syempre nag-drive na kami. So habang nagda-drive kami, doon na sinabi ng asawa ko na, "Be," sabi niya ganun, "did you know na haunted pala yung buong Landor?" So sabi ko, I knew it, hindi ko lang sinasabi sa'yo pero I knew it dahil ayokong takutin yung anak namin. Tapos pati pala yung Christmas Village na gustong gusto ko, yung pinakita ko sa inyo. Sabi niya, hindi mo ba napansin, sabi niya ganun, nung lumiwanag na, nung naging araw na, parang wasak-wasak yung bahay na yun. Yun pala, abandoned din siya. And dahil nga ang madalas na mga nakatira years ago dito, mga Briton, ganyan. So, nung naging free na, yung naging independent na yung India, syempre, inabandon na nila yung Landor. So, marami mga bahay, marami mga antiques, mga gamit na naiwan. Tapos maraming mga hotel, mga homestays, basta maraming lugar na ayun may mga nagpaparamdam daw. And hindi lang siya yung specific na hotel na pinagstay namin, marami, yung buong lugar na yun. Bumili kami ng souvenir, eto. Kasi bili kami sa Harry Potter, pero parang kinikilabutan na tuloy ako ngayon.